Good day mga ka-friendship! For today's video, na-miss ko na nga mag-edit at ilang araw na nga ako, I think linggo na nga pala akong hindi nakakapag-post ng long video ko. At eto na nga, dahil napakarupok nga nating tao, basta niyaya tayo, go agad, wala nang paligoy-ligoy pa. Kaya naman wala talaga sa plano ang pagpunta namin dito sa Zambales at eto na nga at nandito na nga, agad-agad kami. Ay talaga naman, mas maganda pa rin talaga yung hindi pinaplano. Nakita mo naman po dito, napakaganda naman po talaga ng karagatan nila dito. Talagang tinatawag yung lamang dagat ko dito. Pansin ko nga lang dito sa mga dagat nila, biglang lalim naman talaga at balita ko nga yung mga hinahakot na buhangin doon sa SM MOA. Galing daw dito sa Zambales, hindi kaya sa paghahakot nila ng mga buhangin dito. Kaya lumalalim yung mga tubig doon sa mga seashore. Yun ay sa tingin ko lang naman. At kahit ganun pa man, hindi pa rin nabawasan. Ang ganda naman talaga sa lugar na to at napakalinaw naman talaga ng karagatan. Mga ganito talaga ang hinahanap ng katawang dagat ko. Pagpunta pa nga lang natin doon sa pupuntahan natin, pupunta nga po pala tayo ng Anawangin Cove. Napakaganda naman talaga ng tanawin na makikita natin. Nakita nyo naman po yung mga kabundukan, ay napakaganda naman talagang picturean. Ay kitang-kita naman po talaga dahil nga po ang mga bundok dito ay mga bato. Hindi po siya mapuno, mga madamo po siya, parang tulad sa Palawan. Medyo maalon nga nung pagpunta natin dito, nakita niyo naman po lumalaban talaga yung bangka namin sa lalaki ng alon. Pero syempre, ganito talaga yung mga gusto naming labanan. Hindi naman po masama ang panahon ngayon. Napakaganda nga talaga ng panahon ngayon. Medyo mahangin lang po talaga kaya maalon. Mga ganitong ride sa bangka, ay bet na bet ko naman talaga. At malapit na nga tayo sa ating pupuntahan. Sa mga takot naman po magbangka, pwede pa rin naman po kayong makapunta ng Anawangin Cove. Pwede po kayong tumawid doon sa bundok para makapunta po sa pinaka-highway. Aabutin daw ng 14 days kapag professional hiker ka na. Pero kapag baguhan ka, baka abutan ka pa ng forever dyan. O kaya kung trip mo ay siya, simulan mo na. Wala naman talagang tapon sa mga mata. Ang nakikita mo sa iyong kapaligiran kapag ganito talaga ang natatanaw mo. Nakaka-relax naman talaga. Feeling ko talaga wala akong kaproblema. Iniwan ko nga kasi muna yung mga problema namin sa bahay bago kami umalis para hindi ko naman madala dito at hindi rin ako ma-stress. At eto na nga't malapit na tayo sa ating pupuntahan dahil medyo maalon nga, hindi tayo sa tapat mismo ng resort ibababa dahil yung bangka natin ay hindi nga ganun kalakihan. Kaya dito tayo sa dulo, hindi pa nga kami nakakababa ng bangka. Ako'y hinihingal na sa natatanaw ko na lalakarin namin. My gosh! Napakainit pa naman ang panahon. Sayang na lang talaga yung kutis ni Vicky Bello, Charis. At eto na nga't dadaong na tayo. Tignan nyo naman kung paano dumaong ang mga bangka dito. Talaga namang salubsob ang unahan dahil biglang lalim nga yung mga katubigan dito. But don't you worry, makakaligo pa rin naman po yung mga bata. Basta dyan lang po kayo sa malapit at bantayan yung maigi sila. At higit sa lahat kapag pupunta kayo dito, siguraduhin nyo ang dala-dala nyo na lahat ng kailangan nyo. Kung mag-overnight kayo yung pagkain nyo, siguraduhin nyo hanggang bukas ay kompleto pa rin kayo. Lalong-lalo na kung mga budget meal kayo na tulad namin. Dahil yung presyo ng mga bilihin dito ay may kamahala naman talaga. At nandito na nga tayo sa Destinaire Beach Resort. Tama ba yung pagkakapronounce ko? Bahala na kayo dyan at kumuha na nga kami nitong small kubo nila. Small pa daw to pero ang laki na. May terrace at 2 kwarto na merong double deck. Kay kasyang-kasya naman talaga kami. Ito na nga kubo ang kinuha namin dahil ang kuryente nga nila dito ay nag-o-open lang ng 6 p.m. to 6 a.m. Pag yung bato ang kinuha namin, abay, pag walang kuryente, ang init din naman. Pero hindi naman po mainit dito dahil presko nga po ang hangin dito. Papalibutan nga yung buong area ng pine tree. Ay, fine na fine naman talaga ang pagkakatayo ng mga pine tree dito. Sadyang napakasarap naman talaga mag-relax kapag ganito ang iyong kapaligiran. At syempre kung may dagat, meron din po silang pool dito. Kaya don't you worry sa mga anak nyo kung ayaw nyo paliguin sila ng dagat. Dahil malawak din po ang pool area nila dito para sa mga bagets. At syempre meron din naman po tayong pang-adult dahil yung pinakamalalim nila dito parting dulo ay 6 feet naman po. O mag-e-enjoy pa rin kayo, diba? Kung ayaw nyo naman po dun sa dagat kasi minsan nga maalon. Pero minsan naman po wala yung alon. O may saltik lang yung alon dito. Kaya naman yung mga bebe ko ay talaga naman pagdating sa liguan walang kasawaan. Mapadagat man o pool yan. Ay babad naman talaga. At dahil hindi na nga masyadong mainit kami, naglakad-lakad na nga dito sa Dalampasigan na matanaw naman namin ang kagandahan nitong kapaligiran. At ito
eto na nga't naglaro na ng sand castle ito mga bebe ko dito sa may gilid. At nakakita kami ng lilim dito sa may tabi ng mga kabatuhan. Ako pa nga lang ang bantay ng mga bagets na to at sa sobrang sarap talagang magpahinga dito. Mahiga ka lang dito sa may buhangin. Napakasarap na talagang matulog. Kaso syempre, hindi natin pwedeng iwan itong ating mga kabataan sa ganitong lugar. Kailangan talaga nakatuto ka. Alam mo naman yung mga bebe ko ay talaga naman sumusugod kahit na malalim ang tubig. At ito nga ang buhangin nila dito. Pinaghalong white at black sand. At dito nga sa ibabaw ay mix na po yung white at black. Pag yan hinukay nyo po, may purong black dyan. Tapos sa ilalim naman ay purong white, di ba, Astig? Hanggang 6 p.m. nga lang pwede maligo dito. Mahirap na rin naman magpagabi dito. Alam nyo naman biglang lalim ng tubig. Mahirap na. At dumating na nga sila Daddy Yo, manghuhuli nga daw sila ng isda para meron kaming pang hapunan. Ay talaga naman, sana all makahuli talaga ng isda. Pero yung totoo, lats po talaga sila kahit dilis, walang nahuli dyan. Kaya habang naliligo nga sila dito lang tayo sa Gedli. Alam mo na mahirap nang mahampas ng alon si John Peace. At medyo maalon nga dito sa area na pinuntahan namin, gawang mabato nga po. Pero itong area lang naman po na to ang mabato. Doon po sa mga kabila hanggang dulo, hindi naman po mabato. At napalipas nga lang kami ng oras dito hanggang sa 6 p.m. na bawal na ngang maligo. Doon na nga sila tumambay sa swimming pool dahil yung swimming pool naman po hanggang 7 p.m. At ito na nga't maaga tayo gumising kinabukasan. Masarap kasing huminga ng malalim, mag-inhale, exhale dito sa may tabing dagat. Sa kaka-inhale ko nga, muntik na akong malunod sa hangin dito, charis. Mga alas 5 pasado na nga to ng umaga at ang sarap nga pong tumambay dito at hindi nga ganun kaalon. Kaya maganda nga sanang maligo ngayong maaga pa lang. At syempre nagpa-araw na tayo dito. Nag-antay talaga tayo hanggang sumapit ang liwanag. Ang araw talaga, o diba? Napakaganda naman po talaga ng tanawin dito. Kaya ang sarap naman talagang mag-emote-emote. Sa tagal nga nang itinambay ko dito, ang umiikot lang talaga sa isipan ko, saan kaya ang next destination ko, Charis? Kung umabot ka hanggang dito sa panonood, maraming salamat po. Parang gusto kita bigyan ng pakapi ngayon yun lang po.